Naroon po ang News TV Quick Response Team sa Barangay Suba dito po sa Mayhay, Laguna, kung saan nakikita nyo po itong mismong ilog kung saan naghahanap nga ang mga otoridad sa dalawa pang naging biktima nitong flash flood na naganap kahapon. At kanina nga pong umaga, bandang pagitan ng alas 9 at alas 10 ng umaga ay natagpuan na yung isa sa mga biktima na 6 na taong gulang na bata. Kasalukuyan po na hinahanap pa rin yung kanyang ama at yung isang guro na nung mangyari ang flash flood ay kasalukuyan pong nasa isang resort. May 7 kilometro ang layo mula dito at ito nga po ang kuha ng mga nagsagawa ng retrieval operation kung saan nakita nila na yung bata na 6 na taong gulang ay nakapailalim sa malaking bato dito po sa naturang lugar. Gaya nga po nabanggit, pasado alas 9 ng umaga na matagpuan ang labi ng 6 na taong gulang na bata na tinangay ng flash flood kahapon. Positibong kinilala ng kanyang ina at mga kaanak ang 6 na taong gulang na si Christine Altea Almiña. Ayon sa pulis, alas 4 ng hapon kahapon pinaalis ng may-ari ng resort ang mga naliligo sa ilog dahil sa malakas na ulan kahapon. Pero nang tumila ang ulan ay may mga bumalik para maligo ulit. Bigla na lang daw lumakas ang agos at natangay ang bata pati ang kanyang ama na si Brian at ang taga Dasmariñas Cavite na teacher na si Vanessa Carillo. Sinubukan pa ng ilang guide at residente na iligtas ang mga biktima pero umatras din dahil sa lakas ng agos. Patuloy ang search operation na ginagawa po ng pinagsahan na pwersa ng PNP, Red Cross at Philippine Army. Sa puntong ito, makakusap po natin si Police Senior Inspector Marcelito Marcial, ang hepe po ng Mayhay PNP. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po. Apo, sa ngayon ho, medyo malakas pa yung agos po ng ilog. Malakas pa po yan. Mas malakas pa po kanina umaga. Apo, so paano po ang search operation na ginagawa? Padilim na, tuloy-tuloy ho ba ito o titigil nyo muna? Sa kayo, tuloy-tuloy pa rin ang gagawin nating retrieval operation tungkol sa nawawala. Pero pagdating po ng gabi, zero visibility na po rito, magpapamaga na po tayo. Opo. Yung detalye ho ng pangyayaring ito ay paano po ba? Nagsuswimming sila, naliligo po sila at pinagbawalan po pero may nagbalikan. Tama Opo. Base po doon sa sinagawa nating investigasyon at base na rin po doon sa footage na nakita namin. From 9 ng umaga po hanggang alas 2 umulan po dito sa ating bayan. Opo. Na doon po ginawa na po ng management na mapaahon po yung mga tao pero nung tumigil po ang ulan, yung pong iba nabalikan. Opo. And then nung mga bandang alas 4 na po, ito na po yung ragasan ng alon. Oho. Yung pong mga naiwan doon sa may bandang itaas, yung po ang nasweep ng tubig. Opo. Kumbaga ito yung, paano po ito? Ang mga nagbalikan ho ito talagang Opo, nagpaiwan. nagbalikan po Opo, yung opo. iba. Yung tubig ho na nang gagaling dito ay galing sa kabundukan kaya bigla na lang, ano po? Opo. Oho. At malayo-layo din mula doon sa pinangyarihan at sa lugar na nakita niyo po yung bata. Magmula po doon sa Dalitiwan Resort hanggang dito sa panagkakitaan namin doon sa bata, estimate po namin dito hindi ho bababa ng 7 kilometro. Oho. Kasi magmula po dito sa tayo natin hanggang sa Dalitiwan Resort po ay 12 kilometers po. Opo, masyado malayo. So, ilan ho ba nagtutulong-tulong para ho mahanap pa yung 2 labi? Ngayon po, yung ating mga force multiplier na lang, mga guardians kasama namin ngayon, yung pong ating padalang tao ni Governor, yung PDRMC natin, saka po yung mga tao ni Mayor. At sa ngayon ho ay yun nga po, ilang oras na lang, ilang minuto na lang yung natitira bago talaga tuloy ang dumilim dito sa area. Opo. Mamaya po, pagka dumilim na, sasama ko muna yung mga tao ko. At nag-usap na naman po kami, kausap ko na rin po yung ating administrador Opo. na nakahiram po tayo ng rubber boat at yun po ang gagamitin naman namin bukas para makuha yung mga tao. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at update. Si Police Senior Inspector Marcelito Marcial, ang hepe po ng Mayhay PNP.